Tataas na naman daw ang presyo ng kuryente at naisip mo na ba na mag-solar panel ka na rin? Sulit ba siya o hindi? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang world coach. Nako, ang solar panel ngayon po ay sobrang trending at kinoconsider ng investment po ngayon. Sa katunayan, ang Department of Energy patuloy daw ng pagdami daw ang nagsosolar na po ngayon sa ating bansa. As a matter of fact, makakatipid daw ng 30 to 50% sa monthly electricity bill. Kaya pag-usapan muna natin ang pros and cons. Ang pros po, number one, definitely tipid po sa kuryente. Kapag install na, bababa po ang monthly bill ninyo, no, ng ganito. As a matter of fact, personally, may solar panel kami sa bahay at bumaba po ng 50% at pwede pa maging zero. Pagtama po ang iyong nakabit na panel. Pangalawa, protection sa price increase. Kahit tumaas po ang rate ng kuryente, hindi ka affected. Lalo na kung fix ang source ng income. Pangatlo, environmental friendly kasi renewable energy, so less carbon footprint. Ang cons naman po, syempre, yung initial cost. Ito yung pinaka-biggest barrier po. Pwede kayong gumastos ng 100,000 pataas ng 500,000. Number two, hindi bigla po ang pagbalik ng pera. More or less, aabot ng 3 taon hanggang 7 taon bago mo mabawi ang iyong punan. Pangatlo, depende sa setup and location. Lalo kung maulap, maraming puno, hindi po ma-maximize ang solar energy. Pang-apat, may maintenance and system knowledge. Kailangan mo syempre maintindihan yung mga dapat mong gawin para maging ma-maximize. Pero ito yung magandang balita. Alam nyo ba, ngayon po ay meron na pong ino-offer ang Pag-ibig po na na home improvement na pwede nyo gamitin sa solar panel lalo na kung wala kayong puhunan. Kaya nga kung kayo po ay wala pang pera masyado, pwede kayong mag-inquire. Kaya tatanungin kita, ikaw, magkano electric bill mo ngayon? Sa tingin mo, worth it ba na mag-solar panel o hindi? Sana naman naliwanagan po kayo sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.